For today's vlog, samahan nyo kami sa mga kaganapan namin kahapon, plus nag-celebrate kami ng birthday na anak ni Vera. At inumpisahan ko na nga dito sa paggawa ng mga yema cakes. Ito nga yung inuna kong gawin kasi mga early pick-up to. Aga nga yung mga pick-up time nito kasi Christmas party nga kahapon. At habang nag-icing ako dito, bigla naman nag-brown out. Pero syempre tinuloy ko pa din yung ginagawa ko. Ito talaga yung mga kinatatakutan natin mga baker, yung biglang magba-brown out. Pero hindi naman ako nag-worry that time. Basta may mga nakastock lang ako ng mga whipping cream. Tuloy pa din yung paggawa ng mga cakes. Pero mga after 10 minutes siguro, umilaw din naman kagad. At syempre, nung umilaw na nga, sobrang saya ko na yan. Hindi tayo mangangapa sa dilim. Actually, hindi na nga kami natulog nito ni Vera. Buong magdamag kami nagising. Kasi birthday nga kahapon ng anak ni Vera. At nagpe-prepare nga siya sa mga ihahanda niya sa birthday ng anak niya. Anyways, yung size nga pala ng cake na ina-icingan ko dito ay 8x12. Then yung circle is 7x4. Then itong mga yema cakes, ang size naman nito is 7x11. Ginawan ko na nga din dito yung anak ko na dadalhin niya din sa school kasi Christmas party nga din nila kahapon. So sa mga ganitong size ng cake, ang bigayan namin dito ni Vera ay 850, 7x11 ang size. Then 1,050 naman if 8x12 ang size. Minsan kasi ang dami kasi nagtatanong sa akin ng mga baker if magkano yung bigayan namin sa mga ganitong cakes. Kaya sinasabi ko na nga din dito sa video para magkaroon na din kayo ng idea kung magkano namin binibigay yung mga cakes namin. So ganito nga pala yung real speed kapag magsusulat ako ng mga dedication cake. Sobrang bagal ko lang talaga. Akala nyo mabilis lang. Pero naka-fast forward nga sa mga videos. Dinadahan-dahan ko nga lang talaga magsulat kasi ang hirap magkamali. Yung pinangsulat ko nga lang din dyan is whipping cream. Then nilagay ko na siya sa piping bag. Tapos nagkat lang ako ng maliit na butas. At ito na nga yung mga natapos naming cake nung umaga na yon. Tinapos ko talaga sila na maaga para mapicturan ko sila ng sabay-sabay. Then may ginawa nga din pala kaming macaroons. Lahat nga ng mga yan is si Vera yung nag-bake. Buong araw nga din siya nag-bake nung araw na yon. Then may nag-order nga din pala sa amin na 9x30 ng size. May yema filling. Tapos plain lang siya. Wala na siyang icing. After niya, nag-proceed naman ako dito sa 8x5. Strawberry chiffon ng flavor. Then yung filling na nilagay ko dito is yema fudge. At ito nga yung pinasang design sa akin ni ma'am. Na nabigay ko lang kay ma'am ng 1,700 pero printed lang si Minnie Mouse. Then yung ears and ribbon is fondant. Then fondant din yung ibang details. So as usual, pinagawa ko nga lang din to kay Vera. Naglagay nga muna din ako ng 2 straw dun sa ribbon. Then binawasan ko nga din pala yung ibabang part ng ribbon para dikit dun sa cake. At ito na nga yung finished product. Ang simple niya lang pero malakas din naman yung dating. Ang next cake na ginawa namin is itong bento cake. Plus may dalawa siyang 3-ounce na cupcake. Sayang nga wala na akong video sa paggawa ng cake na to. Cute na cute pa naman din ako sa kinalabasan niya. Ayun nga yung huling customize sa ginawa namin nung araw na yon. Then nag-proceed ako dito sa paggawa ng cake ng anak ni Vera. So ayan, meron nga siyang 2 mangga na binili dito. Ang bango-bango nga tapos sakto lang yung tamis niya. Hiniwa-hiwa ko nga lang sila na maliliit kasi ilalagay ko to sa pang-filling ko dun sa cake na binake niya. Yung binake niya kasing cake is 8x8 na mango chiffon. Then sabi niya nga sa akin, ako na nga daw yung gagawa ng cake. May binigay lang siyang design sa akin. Binibiro ko pa nga siya. Sabi ko, dapat ikaw yung gagawa ng cake ni Kael. Kaso alam ko naman na busy siya kasi ang dami yan niluto that time. Yung una ko nga palang feeling na nilagay dito is yung chocolate mousse. Then saka ko na nga lang nilagay yung mango filling. Sobrang perfect combination niya yung nilagay kong filling dito sa cake. Tapos naglagay pa ako dyan ng mga hiniwa kong mango. Matatakam ka talaga ng sobra. So ito nga pala yung pinasa niya sa aking design. Na di ko nga alam ang tawag dito sa design ng cake na to. Ganito nga din yung ginawa kong design doon sa cake ng anak ko. Noong nag-birthday siya noong August. Hinati ko nga muna sila sa gitna para makuha ko yung 1/4 dito sa cake. Then saka ako naglagay ng mga dowels para magkaroon ng support yung ilalagay kong cake dito. At tignan nyo naman, sobrang fluffy ng cake. Moist at hindi siya dry. At hindi siya masakit sa lalamunan kung kakain ka nito. Then anyways, may board na din pala to sana bago ko ipatong yung cake. Kaso hindi ko na nilagyan kasi tinatamad ako mag-cut ng board. Then dito nga lang din kami sa bahay magse-celebrate. Hindi naman siya ita-travel. Pero much better, meron siyang cake board para safe at hindi magde-deflate yung cake natin sa ibaba. Then after niya nag-cram coat muna ako before ko lagyan ng final frosting. Then doon naman sa color ng base, pinapapalitan na sa akin ni Vera yung color. Pero 3 colors pa din siya. Ginamitan ko na nga din siya ng piping bag para hindi ako mahirapan sa paglalagay ng icing since 3 color nga siya. Malakas din yung dating ng mga ganitong design Actually, wala pa nga nag-order sa amin ng ganitong style ng cake. Then after ko nga maglagay ng icing, ginamitan ko siya ng white scraper. Medyo struggle lang magpakinis kasi ang daming kanto. Nakailang ulit ako dyan sa pagpapakinis. Then fill in ko nga lang din yung mga gaps na hindi naabutan na icing. Then saka ko siya pinakinis ulit. At syempre para matabunan yung mga chismis, idadaan natin sa pagsuklay ng cake.
Char. Gumamit nga lang ako ng ganyang scraper. Then, naglagay ako ng blue icing dito sa gitna kasi parang waterfalls ata to. Pagkatapos niya, nagpipe lang ako ng mga dahon-dahon. Gumamit lang ako ng grass stick. Pati nga dun sa top ng square, isiligan ko na din ng mga dahon-dahon. Alam nyo ba, hawig din ng anak ni Vera, yung bunso kong anak. Siguro ganun nga talaga kasi kambal kami ni Vera. Tapos malambing pen si Kael dun sa bunso ko. Parang mas sila pa yung close kesa dun sa ate niya. Tapos masipag din yan si Kael. Isang utos ko lang sumusunod kagad. Sobrang alert niyan kung uutusan. So ito na nga yung request niyang design dito sa cake niya. Combination ng Free Fire at Roblox. Ito yung mga kinababaliwan nilang laruin sa cellphone. At ito na nga yung final look ng cake niya. Sana na happy ka, Kael. For the effort ng tita for today's video. At ito nga yung mga foods na pinipare ni Vera. Simple lang yung handaan. Kami-kami lang naman yung mga tropa niya dyan sa labas. Tapos iilan na kapamilya at kaibigan. Happy birthday to you. Sana magagawa ko. Yay! Happy birthday, Kael! Oh, pray na, pray na. Belated happy birthday, Kuya Kael. Sana na-enjoy mo yung birthday mo kahapon. At sana lumaki kang may takot sa Diyos. Mahal na mahal ka namin, lalo na yung mama mo na mahal ka. So ito lang muna guys. Thank you for watching. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.